Pinatay nila ang aking ina para lamang sa kayamanan habang ako ay nagpapakapagod para sa aming kasal. Pabigat ka lang, ang sabi ng ama ng aking anak habang hinahalikan ng kamay ng aking madrasta. Tapos na ang panahon ng aking pagiging martir. Sa mismong altar na dapat ay simula ng aming buhay, doon ko sila ililibing sa sarili nilang kasalanan. Handa na ba ang isang sugatang ina na bumangon para sa kanyang katarungan? Isang kwento ng pagtataksil, pagtitiis, at muling pagkabuhay. Sino ba ang mag-aakalang ganoon? Kadaling mamatay ang nanay niya. Itinago ko lang naman ang gamot niya sa ilalim ng unan. Sebastian, pinanood ko siyang makiusap sa akin habang hindi siya makahinga, pero nanatili akong tahimik hanggang sa tumigil ang tibok ng puso niya. Ang boses na yon ay kay Doña Carmen, ang babaeng itinuring kong pangalawang ina sa loob ng halos 2 dekada. Ang tawa niyang marahan, ngunit puno ng kamandag, ay humalik sa mga pader ng madilim na pasilyo ng aming mansyon. Sumagot naman ang pamilyar na baritono ni Sebastian, ang lalaking nakatakda kong pakasalan sa susunod na buwan, ang ama ng sanggol na nasa loob ng aking sinapupunan. Napakahusay mo talaga, ma. Ngayong pirma na lang ni Aurelia ang kailangan sa mga dokumento ng ari-arian. Wala na tayong dapat ipag-alala. Pagkatapos ng kasal, hahayaan ko siyang mabulok sa bahay na ito habang tayo ay nagpapakasasa sa pera ng mga magulang niya. Masyado siyang tanga at mapagmahal, madali siyang paikutin. Sa labas ng pinto, nakatayo ako sa gitna ng dilim. Hawak ko ang isang tray na may mainit na sopas at tsa. Kanina pa ako nagluluto sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng aking likod at ang hilo ng aking pagbubuntis dahil narinig kong masama ang pakiramdam ni Sebastian. Nais ko siyang alagaan. Nais kong ipadama sa kanya na narito ako, ang kanyang magiging asawa, na handang maglingkod sa kanya habang buhay. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa silid na iyon ay tila mga karayom na dahan-dahang itinutusok sa aking pandinig. Tumatagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Nabitawan ko ang tray. Hindi ito mabilis na bumagsak, tila tumigil ang oras sa aking paningin. Ang mangkok ng mainit na sopas ay tumama sa malamig na sahig. Lumikha ito ng ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Kumalat ang likido sa aking mga paa. Ramdam ko ang init na humahapdi sa aking balat. Ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman ng aking puso. Wala akong naramdamang takot, kundi isang malalim at malamig na pagkamanhid. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig, ay biglang tumigas, naging kasing lamig ng yelo. Ang aking lalamunan ay parang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Nais kong sumigaw. Nais kong sipain ang pintong iyon at tanungin sila kung bakit. Bakit ang aking ina, ang babaeng wala namang ginawa, kundi magmahal? Bakit ako, na nagbigay ng lahat para sa kanilang dalawa? Ngunit walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at marahas na pintig ng aking sariling puso. Tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na trahedya. Dahan-dahan akong umatras. Ang bawat hakbang ko ay tila paglayo sa lahat ng bagay na pinaniwalaan ko sa buhay. Ang bawat dekorasyon sa bahay na ito, ang mga larawan namin sa dingding na puno ng pekeng ngiti, ay tila mga multong nanunuya sa aking kamangmangan. Pumasok ako sa pinakamalapit na banyo at mabilis na isinara ang pinto. Doon, sa harap ng salamin, nakita ko ang aking sarili. Ang aking mukha ay maputla. Ang aking mga mata ay puno ng luha na hindi pa kumakawala. Hinawakan ko ang aking tiyan. Doon ko naramdaman ang isang mahinang sipa mula sa loob. Ang aking anak. Ang maliit na buhay na walang kamalay-malay, na ang kanyang ama ay isang halimaw at ang kanyang lola-lola Hans ay isang mamamatay tao. Doon lamang bumuhos ang aking mga luha. Sinubukan kong pigilin ang aking hikbi sa pamamagitan ng pagtakip ng aking bibig gamit ang aking 2 kamay.
Ang sakit ay tila isang malaking alon na tumangay sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay dinudurog ang aking mga buto sa bawat paghinga ko. Naalala ko ang gabi nang mamatay ang aking ina. Naalala ko kung paano umiyak si Doña Carmen sa aking balikat. Nangangako na hindi niya ako iiwan. Naalala ko kung paano ako pinatahan ni Sebastian. Sinasabing siya na ang magiging sandigan ko habang buhay. Lahat ng yon ay isang malaking dula-dulaan. Lahat ng yakap, lahat ng halik, lahat ng mga pangako ng pag-ibig ay may kalakip na presyo. Ang aking buhay at ang kayamanan ng aking mga magulang. Bakit, Panginoon? Ang bulong ng aking isipan sa gitna ng katahimikan ng banyo. Paano ko mapoprotektahan ang aking anak sa gitna ng pugad ng mga ahas na itinuring kong pamilya? Paano ako lalaban kung ang lahat ng hawak ko ay unti-unti na nilang ninanakaw? Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa ay tila gumagapang paitaas sa aking katawan. Sa sandaling iyon, ang Aurelia na mahina, ang Aurelia na martir, at ang Aurelia na madaling maloko ay dahan-dahang namamatay kasabay ng aking mga pangarap. Isang bagong uri ng galit ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Hindi ito ang galit na sumisigaw, kundi ang galit na tahimik at mapanganib. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa labas. Ang mga hakbang na yon ay pamilyar. Ang bigat ng bawat tapak sa sahig ay nagpapahiwatig ng pagdating ni Sebastian. Tumigil ang mga yabag sa tapat ng pinto ng banyo. Ang seradura ng pinto ay dahan-dahang umikot. Lumilikha ng isang maliit at nakakangilong tunog ng bakal na nagkiskisan. Aurelia, mahal, nandyan ka ba sa loob? May narinig kaming nabasag sa labas. Ayos ka lang ba? Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang tono na dati-rati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa aking laman sa pandidiri. Tumingin ako muli sa salamin, pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Inayos ko ang aking buhok at pilit na kinuha ang huling hibla ng aking lakas upang bumuo ng isang maskara. Isang maskara ng isang masunurin at ignoranteng asawa. Hinawakan ko ang aking tiyan sa huling pagkakataon bago ako humarap sa pinto. Anak, huwag kang matakot. Hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila. Magtitiis ang nanay hanggang sa dumating ang araw na tayo naman ang tatawa sa ibabaw ng kanilang mga pagkatalo. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking mukha. Nakatayo doon si Sebastian, may daladalang panyo at isang nangiting tila galing sa langit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nakikita ko na ang dilim ng impyerno. Bakit ka umiiyak, mahal? May masakit ba sa'yo? Ang tanong niya habang dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang aking pisngi. Naramdaman ko ang kuryente ng puot na dumaan sa aking buong katawan nang dumampi ang kanyang balat sa akin. Nais kong kagatin ang kanyang kamay. Nais kong isigaw sa kanyang mukha na alam ko na ang lahat. Ngunit nanatili akong tahimik. Yumuko ako at pilit na naglabas ng isang mahinang hikbi na tila galing sa pagod. Wala lang ito, Sebastian. Masyado lang akong nahihilo dahil sa pagbubuntis ko. Pasensya na kung nabasag ko ang tray ng sopas mo. Tumawa siya ng mahina. Isang tawang puno ng pangungutya na itinatago niya sa ilalim ng lambing. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mahalaga ay ligtas ka at ang bata. Halika na. Kailangan mo nang magpahinga. Marami pa tayong pipirmahang papeles bukas para sa preparasyon ng ating kasal, hindi ba? Sa bawat salitang binitawan niya, tila isang pintuan ng kulungan ang sumasara sa aking paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang bilanggo. Ako ang nagmamasid sa kanilang bawat galaw, naghihintay ng tamang sandali upang sunugin ang buong mundong itinayo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan.
Ang bawat paghinga ko sa tabi ni Sebastian ng gabing iyon ay tila paglanghap ng usok mula sa isang nasusunog na gusali. Habang nakapikit ako at nagtutulog-tulugan, nararamdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humahaplos sa aking buhok. Ang haplos na dati ay nagpapakalma sa aking sistema, ngayon ay nagbibigay ng matinding pangingilabot sa aking balat. Ang bawat daliri niya ay tila isang uod na gumagapang, nag-iiwan ng malapot at maduming bakas sa aking pagkatao. Hindi ako gumalaw, nanatili akong matigas. Ang aking puso ay tila isang ibon na nakakulong sa isang bakal na hawla, pilit na kumakawala, ngunit walang mapuntahan. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng aming marangyang silid ay hindi nagdala ng pag-asa. Sa halip, tila isa itong sulo na naglalantad sa lahat ng dumi at kasinungalingang bumabalot sa bahay na ito. Bumaba ako para sa almusal. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa hapagkainan, nandoon na sila. Si Doña Carmen na nakasuot ng kanyang mamahaling seda na damit ay marahang humihigop ng kape. Si Sebastian naman ay abala sa kanyang cellphone, tila walang bakas ng kahit anong konsensya sa kanyang mukha. Lumapit ako kay Doña Carmen at kinuha ang kanyang kamay upang magmano. Nang dumampi ang aking noo sa likod ng kanyang kamay, nalasahan ko ang pait sa aking lalamunan. Ang kamay na ito ang pumatay sa aking ina. Ang kamay na ito ang nagtago ng gamot habang ang aking nanay ay naghahabol ng hininga. Pakiramdam ko ay may amoy ng dugo sa kanyang balat. Isang malansang amoy na tanging ako lamang ang nakakaamoy. Aurelia, anak. Ang malambing na tawag ni Doña Carmen sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwayang naghihintay ng biktima. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Alam mo namang masama sa bata ang labis na pagkapagod, hindi ba? Dapat ay magpasalamat ka na nandito ako para gabayan ka sa iyong pagbubuntis. Opo, ma. Ang tugon ko, ang aking boses ay patag at walang emosyon. Maraming salamat po sa lahat ng pag-aalaga niyo. Ibinaba ni Doña Carmen ang kanyang tasa at kumuha ng isang maputing sobre sa kanyang tabi. Tungkol nga pala sa iyong mga dokumento sa insurance at ang mga naiwan ng iyong ama. Napag-isipan ko na mas mabuting ilipat muna ang lahat sa pangalan ko o kay Sebastian. Alam mo namang malapit na ang kasal niyo at masyadong malaki ang utang na loob mo sa akin dahil ako ang nagpalaki sa iyo nang mamatay ang iyong ina. Ayaw ko namang mahirapan ka pa sa pag-aasikaso ng mga papeles habang malaki na ang iyong tiyan. Tumingala si Sebastian mula sa kanyang cellphone at tumango. Tama si Mama. Aurelia, gagawin namin ito para sa inyo ng anak natin. Huwag mo nang isipin ang pera. Kami na ang bahala doon. Pirmahan mo na lang ang mga ito, mamaya bago ako umalis. Ang bawat salita nila ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa aking mukha. Ginagamit nila ang konseptong utang na loob upang igapos ako sa kanilang mga kamay. Nais kong sumigaw, nais kong sabihin na alam ko na ang lahat ng kanilang katrayupan, ngunit pinigil ko ang aking sarili. Sa ilalim ng mesa, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Iyon ang tanging paraan upang hindi ako sumabog sa galit. Sige po, Ma, kung yan ang sa tingin niyo ay makakabuti, ang sabi ko habang pilit nang ngumingiti. Nakita ko ang mabilis na pagdaan ng tagumpay sa mga mata ni Doña Carmen. Isang tagumpay na sa tingin nila ay nakuha na nila ng buong buo. Habang kumakain, napansin ko ang titig ni Marites mula sa dulo ng kusina. Si Marites, ang anak ni Doña Carmen sa una nitong asawa, ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang misteryosong lungkot at tila may nais siyang sabihin sa akin, ngunit agad siyang umiwas ng tingin nang mapansin ni Doña Carmen ang aming ugnayan. Pagkatapos ng almusal, mabilis na nag-ayos si Sebastian. Akala ko ay sasamahan niya ako sa aking appointment sa ospital
para sa check-up ng aking pagbubuntis, ngunit kinuha niya ang kanyang golf bag sa halip na ang susi ng kotse para sa akin. Aurelia, mauna ka na sa ospital. May mahalaga akong meeting sa golf club, kasama ang ilang potential investors para sa ating negosyo. Mas mabuti kung mag-isa ka na muna para hindi ka rin mapagod sa paghihintay sa akin. Ang sabi niya bago niya ako hinalikan ng mabilis sa noo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang kotse ay tila isang hatol ng pag-iisa. Pinanood ko ang kanyang sasakyan na lumabas sa aming gate. Iniiwan ako sa gitna ng malaking mansyon na tila isang bilanggo. Ang bawat sulok ng bahay na ito na dati ay puno ng kulay, ngayon ay tila isang madilim at malamig na kabaong. Nag-commute ako papunta sa ospital. Sa gitna ng biyahe, ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay tila nagbubuhos ng galit at ang ulan ay nagsimulang humampas sa kalsada. Nang makarating ako sa harap ng klinika, ang ulan ay naging isang malakas na buhos na tila walang katapusan. Nakatayo ako sa ilalim ng isang maliit na waiting shed. Yakap-yakap ang aking sarili habang ang malamig na hangin ay pilit na nanunuot sa aking manipis na blusa. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang ibang mga buntis na may kasamang mga asawa na nag-aalaga sa kanila, humahawak sa kanilang mga kamay at nagdadala ng kanilang mga gamit. Samantalang ako, ang babaeng akala ng lahat ay may perpektong buhay, ay nakatayo rito, mag-isa, nilalamig, at pinagtataksila ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa akin. Ang aking mga luha ay nagsimulang sumabay sa pagpatak ng ulan sa aking mga pisngi. Pakiramdam ko ay isa akong tuyong dahon na tinatangay ng agos, walang direksyon at walang kahit anong kakapitan. Isang malaking truck ang mabilis na dumaan sa harap ko. Lumikha ito ng isang malakas na tilamsik ng maduming tubig mula sa kalsada. Napapikit ako at inihanda ang aking sarili na mabasa ng dumi ng kalsada. Ngunit ang tilamsik na inaasahan ko ay hindi dumating. Sa halip, narinig ko ang tunog ng tubig na tumama sa isang matigas na tela sa itaas ng aking ulo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang malaki at matibay na payong ang nakatabing sa aking harapan. Ang payong ay hindi bago. May mga tahi ito sa gilid. Ngunit sapat ito upang protektahan ako mula sa marahas na ulan. Isang kamay na may mga kalyo, ngunit mukhang malakas ang humahawak sa hawakan ng payong. Naramdaman ko ang isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng sariwang tabla at sabon na may halong kaunting bango ng ulan. Isang amoy na tila nagbabalik sa aking kabataan sa mga panahong wala pa akong iniisip na sakit at pagtataksil. Ang pintig ng aking puso ay tila bumagal at sa gitna ng ingay ng ulan, narinig ko ang isang malalim at baritono na boses na dati ay nagsilbing kanlungan ko sa bawat bagyo ng aking buhay. Aurelia, bakit ka mag-isa rito sa gitna ng ulan? Nasaan ang mga taong nangakong aalagaan ka? Ang boses na yon ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng aking panginginig. Inangat ko ang aking tingin at nakita ko ang mga mata ni Mateo, ang aking matalik na kaibigan mula sa kabataan na hindi ko na nakausap mula nang pumasok si Sebastian sa aking buhay. Sa kanyang mga mata, walang pangungutya, walang kasinungalingan, kundi isang tapat at malalim na pag-aalala na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa kahit kanino. Sa ilalim ng malaki at luma, ngunit matibay na payong ni Mateo, tila huminto ang malupit na hagupit ng mundo kay Aurelia. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa tela ng payong ay lumilikha ng isang mahinang ritmo, tila isang kanta ng pag-aaruga na matagal na niyang hindi naririnig. Tumingin si Aurelia sa mga kamay ni Mateo, mga kamay na puno ng kalyo mula sa paggawa ng mga muebles, mga daliring may bahid ng varnish at alikabok ng kahoy, ngunit ang mga ito ang nagbigay sa kanya ng proteksyong ipinagkait ng sarili niyang asawa. Mateo, ang tanging nabigkas ni Aurelia, ang kanyang boses ay nanginginig
at halos matangay ng hangin. Huwag ka nang magsalita, Lia. Halika na. Kailangan mong sumilong sa tuyong lugar. Baka mapahamak ang kalusugan mo at ng bata. Ang mahinahong sagot ni Mateo. Hindi siya nagtanong kung nasaan si Sebastian. Hindi niya kinwestiyon kung bakit ang isang mayamang tagapagmana ay basang-basa at mag-isa sa kalsada. Sa halip, dahan-dahan niyang inalalayan si Aurelia patungo sa kanyang munting syongmok o gawaan ng kahoy na ilang metro lamang ang layo mula sa ospital. Ang loob ng gawaan ni Mateo ay balot ng amoy ng sariwang tabla at ang matamis na bango ng supot ng kape. Wala itong marangyang chandelier o malalambot na carpet tulad ng mansyon ni na Doña Carmen. Ngunit bawat sulok nito ay naglalabas ng init na tila yumayakap sa nanlalamig na pagkatao ni Aurelia. Inalalayan siya ni Mateo na maupo sa isang upuang gawa sa matibay na narra. Mabilis itong kumuha ng isang malinis at makapal na tuwalya at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ni Aurelia. Magtimpla ako ng mainit na gatas para sa'yo. Maghintay ka lang dyan, ang sabi ni Mateo bago siya naglakad patungo sa maliit niyang kalan. Pinanood ni Aurelia ang bawat kilos ni Mateo. Walang pretensyon, walang halong panloloko. Sa gitna ng katahimikan ng gawaan, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng kutsara na humahalo sa baso at ang malayo at malabong ingay ng ulan sa labas. Dito, sa simpleng silid na ito, naramdaman ni Aurelia ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Nang iabot ni Mateo ang baso ng mainit na gatas, ang kanilang mga daliri ay panandaliang nagtagpo. Ang init ng baso ay dahan-dahang gumapang sa mga palad ni Aurelia, ngunit ang tunay na nagpainit sa kanyang puso ay ang tingin ni Mateo. Isang tingin na puno ng paggalang at lihim na pag-ibig na matagal na nitong itinatago. Dito na tuluyang bumigay ang matibay na pader na itinayo ni Aurelia. Ang unang patak ng luha ay mabilis na sinundan ng marami pang iba. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Ang bawat hikbi niya ay tila paglalabas ng lahat ng lason na ipinakain sa kanya ni na Sebastian at Doña Carmen. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ikinuwento ang mga narinig niya kagabi, ngunit ang bawat pag-uga ng kanyang balikat ay nagsasalaysay ng isang napakabigat na katotohanan. Hindi lumayo si Mateo, nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Aurelia. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa likod ng upuan, nagbibigay ng tahimik na suporta. Alam ni Mateo na ang bawat patak ng luha ni Aurelia ay may katumbas na sugat sa puso. Nais niyang yakapin ang babaeng matagal na niyang minamahal. Nais niyang ipangako na poprotektahan niya ito laban sa lahat. Ngunit alam niyang kailangan muna ni Aurelia ang katahimikan upang mabuo muli ang kanyang sarili. Salamat, Mateo. Salamat dahil lagi kang nandyan. Ang bulong ni Aurelia matapos ang ilang minuto ng pag-iyak. Lagi akong narito, Lia. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Alam mo yan? Ang seryosong sagot ni Mateo. Nang tumigil na ang ulan, inalalayan ni Mateo si Aurelia na makasakay ng taxi pauwi. Bago siya tuluyang pumasok sa sasakyan, napansin ni Aurelia ang isang piraso ng papel na dahan-dahang nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Mateo. Pinulot niya ito at tila bago niya ito maibalik, nakita niya ang isang pangalan ng isang kilalang abogado sa ibaba nito, kasama ang isang address na pamilyar sa kanya. Bakit may contact si Mateo sa isang abogado ng mga kaso tungkol sa lupa at mana? Ngunit bago pa siya makapagtanong, mabilis na kinuha ni Mateo ang papel at ngumiti ng pilit. Mag-iingat ka, Lia. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano. Ang huling habilin ni Mateo bago umalis ang taxi. Habang papalapit ang taxi sa kanilang mansyon, ang pakiramdam ng kaligtasan ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na kaba. Nang bumukas ang malaking gate, ang unang nakita ni Aurelia ay ang kanyang mga maleta at ilang kahon ng kanyang mga gamit
na nakatambak sa labas ng pintuan ng bahay. Ang bawat damit at gamit niya ay tila mga basurang itinapon sa sahig, nababasa pa ng kaunti dahil sa talsik ng ulan mula sa bubong. Nakatayo sa gitna ng pintuan si Sebastian, ang kanyang muka ay hindi na bakas ang pag-aalala kagabi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pangungutya. Sa tabi niya ay si Doña Carmen na nakataas ang kilay, tila isang reyna na nagdedeklara ng isang kautusan. "Saan ka nanggaling, Aurelia?" Tinawagan ko ang ospital at sinabi nilang kanina ka pa tapos doon. Kanino ka sumama? Ang asik ni Sebastian habang mabilis na lumalapit sa kanya. "Dahil sa kawalan mo ng respeto sa akin bilang asawa mo, napagpasyahan namin ni Mama na hindi ka nakarapat-dapat sa kwartong yon. Masyado kang maarte sa pagtulog, kaya doon ka na muna sa lumang kwarto sa ibaba. Iyan ay kung gusto mo pang manatili sa bahay na ito." Tumingin si Aurelia sa kanyang mga gamit na nakakalat sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ng lalaking ama ng kanyang anak. Ang sakit ay tila naging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Hindi ko kailangan ng isang asawang palaging nagrereklamo at nagpapakitang tao na parang isang biktima. Aurelia, ang pagbubuntis mo ay hindi dahilan para maging pabigat ka sa pamamahay na ito. Ang boses ni Sebastian ay dumadagundong sa loob ng malawak na salas. Bawat salita niya ay tila isang latay na humahagupit sa aking likuran. Nakatayo ako sa harap ng aking mga gamit na nakakalat sa sahig. Ang mga damit kong pilit kong iningatan ay marumi na dahil sa putik at basa ng ulan. Ang aking puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na itinapon sa semento. Durog na durog, ngunit kailangang manatiling buo sa paningin nila. Lumapit si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay tila isang anghel na nagdadala ng lason. "Anak, intindihin mo naman si Sebastian. Pagod siya sa trabaho para sa kinabukasan niyo. Tapos daratnan kanyang wala rito at kung saan-saan nagpupunta. Ang hitsura mo. Tignan mo nga ang sarili mo. Napakatamlay mo na. Hindi iyan maganda para sa imahe ng ating pamilya. Pasensya na po." Ang tanging lumabas sa aking mga labi. Ang boses ko ay mahina. Parang isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Naramdaman ko ang kuryente ng galit at hiyang dumadaloy sa aking mga ugat. Ngunit pinilit kong itago ang aking mga kamao sa loob ng bulsa ng aking basapang jacket. "Humingi ka ng tawad kay Sebastian, Aurelia. Ngayon din." Ang mariing utos ni Doña Carmen habang nakatingin sa aking mga mata, tila sinusukat ang lalim ng aking pasensya. Tumingin ako kay Sebastian, ang lalaking pinangakuan ko ng aking buhay, ang lalaking ama ng sanggol na dinadala ko, ay nakatayo doon nang may pagmamataas. Tila hinihintay ang aking pagluhod upang mapanatili ang aking maskara, upang hindi nila mahalata ang apoy na unti-unti nang nagliliyab sa aking kalooban. Dahan-dahan kong iniyuko ang aking ulo. "Patawad, Sebastian, hindi na mauulit." Ang bulong ko. Ang bawat salita ay parang asidong bumubutas sa aking dila. Nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi bago siya tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Iniwan akong mag-isang nagliligpit ng aking mga gamit sa ilalim ng mapanuring mata ng aking madrasta. Inalalayan ako ng isang katulong na ilipat ang aking mga gamit sa lumang kwarto sa ibaba. Ang dating silid ng mga kasambahay na matagal nang hindi nagagamit. Ang hangin doon ay amoy alikabok at lumang kahoy. Ang dingding ay may mga bakas ng amag at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bintanang may rehas. Ngunit sa halip na malungkot, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Dito, malayo sa kanilang mapanghusgang mga mata, maaari akong huminga. Habang nililinis ko ang sulok ng kwarto,
Natisod ko ang isang malaking kahon na natatakpan ng makapal na sapot ng gagamba. Sa pagbukas ko nito, tumambad sa akin ang mga lumang gamit ng aking yumaong ina. May mga damit siyang amoy naptalina at ilang mga litrato naming dalawa noong bata pa ako. Sa pinakailalim ng kahon, nakakita ako ng isang maliit at lumang noy o duyan na gawa sa kahoy. Sira-sira na ito, ngunit bakas pa rin ang ganda ng mga ukit nito. Dahan-dahan kong hinaplos ang kahoy ng duyan. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking mga daliri. Anak, ang bulong ko habang nakahawak sa aking tiyan, hindi kita hahayaang lumaki sa dilim. Gagawa tayo ng sarili nating liwanag, malayo sa mga taong ito. Ito ang aking gintong sandali. Isang pangako ng isang ina na mas matimbang pa sa anumang kayamanan sa mundo. Sa patuloy kong pagkakalkal, isang maliit na kwaderno na may pabalat na dilaw ang nahulog mula sa isang nakatagong bulsa ng kahon. Ang mga pahina nito ay marupok na at kulay kape na ang gilid. Binuksan ko ito at nakita ang sulat kamay ng aking ina. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal. Ngunit habang binabasa ko ang mga huling bahagi, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. May isang pahina na tila pilit na pinunit, ngunit ang mga bakas ng panulat ay bakas pa rin sa susunod na pahina. Ang huling pangungusap na mababasa ng malinaw ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. May masamang plano si Carmen. Hinding-hindi ko siya hahayaang makuha ang lahat. Kung may mangyari man sa akin, hanapin niyo ang lumang tape na nakatago sa... Hindi natapos ang pangungusap. Sino ang kumuha ng pahinang yon? At anong tape ang tinutukoy ng aking ina? Ang aking isipan ay tila isang mabilis na gulong na hindi tumitigil sa pag-ikot. Isang malaking misteryo ang tila bumabalot sa kamatayan ng aking ina. At si Doña Carmen ang nasa gitna nito. Biglang napatigil ang aking paghinga nang marinig ko ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng aking pinto. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa matigas na sahig ay tila isang babala. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang katok. Lumikha ito ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng bakal na nagkiskisan sa sahig. Nakatayo doon si Doña Carmen. Ang kalahati ng kanyang muka ay nababalot ng anino mula sa labas. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kwadernong hawak ko. Ano ang ginagawa mo dyan, Aurelia? Akala ko ba ay nagpapahinga ka na? Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang presensya ay tila sumasakal sa natitirang hangin sa paligid ko. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang pilit kong itinatago ang kwaderno sa likod ng aking likuran. Ang bawat hakbang niya patungo sa akin ay tila isang hatol ng kamatayan. May nakita ka bang hindi mo dapat makita? Ang tanong niya muli. Ang kanyang mukha ay isang dangkal na lamang mula sa akin at ang kanyang hininga ay amoy laso na humahalimuyak sa katahimikan ng silid. Ang bawat segundo ng pagtayo ni Doña Carmen sa harap ko ay tila isang habambuhay na paghihirap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapagkunwaring pag-ibig, ngayon ay tila dalawang matalas na balisong na nagnanais na hiway ng aking mga itinatagong lihim. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naglaho na palitan ng isang nakakasakal na bigat na nagmumula sa kanyang presensya. Wala po, ma. Naglilinis lang po ako ng mga lumang gamit ni nanay. Ang sagot ko, ang aking boses ay pilit na pinatatag kahit na ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Dahan-dahan kong isiniksik ang maliit na kwaderno sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit sa loob ng kahon. Umaasang hindi niya napansin ang aking mabilis na pagkilos. Humakbang siya. Nang mas malapit, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng alikabok at amag. Isang amoy
na tila laso na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Inabot niya ang aking baba at pilit na iniangat ang aking mukha upang magtama ang aming mga paningin. Ang kanyang mga daliri ay malamig, kasing lamig ng bangkay na matagal nang nakahimlay sa kabaong. Aurelia, mahal kong anak, alam mo namang ayaw ko na nakikita kang nagpapakapagod ng ganito. Ang mga lumang gamit na ito ay wala ng silbi. Ang nakaraan ay dapat nang hayaang mabulok kasama ng mga patay. Ang mahalaga ay ang kinabukasan mo kasama si Sebastian. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na awit. Ngunit ang bawat nota ay puno ng babala. Binitawan niya ang aking baba at tumingin sa paligid ng madilim na kwarto. Huwag kang masyadong magkalkal ng mga bagay na hindi mo na kailangan. Baka imbis na alaala ang mahanap mo, ay sakit lang ng ulo ang makuha mo. Naiintindihan mo ba? Opo, ma. Ang tanging naisagot ko habang nakayuko. Naramdaman ko ang kanyang huling tingin bago siya dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong na lumalayo sa pasilyo ay tila isang unti-unting pagluwag ng isang kamay na sumasakal sa akin. Napasandal ako sa dingding, ang aking mga tuhod ay nanghihina at ang aking buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Nang masiguro kong wala na siya, mabilis kong kinuha muli ang kwaderno at isinuksok ito sa ilalim ng aking kutsyon. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang bawat kilos ko ay dapat na planado. Kung tama ang nabasa ko sa sulat ni nanay, may isang kuonbang o tape na maglalantad sa katotohanan. Ngunit nasaan ito? Ang mansyong ito ay puno ng mga sulok at tago na bahagi. At alam kong hindi titigil si Doña Carmen hanggat hindi niya nasisigurong burado na ang lahat ng ebidensya. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, isang maliit na bagay ang napansin ko sa loob ng kahon na kanina ko pa kinakalikal. Ito ay isang tuyong bulaklak ng rosal, ang paboritong bulaklak ni nanay, na nakalagay sa loob ng isang maliit na plastik. Kahit natuyo na ito at wala ng kulay, tila nararamdaman ko pa rin ang presensya ng aking ina sa bawat talulot nito. Hinawakan ko ito ng mahigpit at sa sandaling iyon, ang takot ko ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Ito ang aking gintong sandali. Ang pagkaunawa na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi natatapos sa kamatayan. Ito ay nagiging isang sandata para sa katarungan. Gabi na at ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa labas at ang paminsan-minsang huni ng mga kuliglig. Hindi ako makatulog. Ang bawat tunog sa loob ng bahay ay tila isang banta sa aking pandinig. Biglang, isang mahinang tunog ng pagkiskis ng tsinelas ang narinig ko sa labas ng aking pinto. Hindi ito ang tunog ng takong ni Doña Carmen at hindi rin ito ang mabigat na yabag ni Sebastian. Ito ay isang tunog na tila nag-aalinlangan. Dahan-dahang bumukas ang pinto, sapat lamang para makapasok ang isang manipis na liwanag mula sa pasilyo. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa loob. Napatayo ako sa aking higaan. Ang aking puso ay muling bumililis ang pintig. Sino yan? Ang bulong ko sa dilim. Ang anino ay huminto at dahan-dahang lumapit sa liwanag ng maliit na bintana. Ito ay si Marites. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay tila namumula dahil sa pag-iyak. Hawak niya ang kanyang magkabilang braso, tila giniginaw kahit na mainit ang gabi. Aurelia, kailangan nating mag-usap, ang mahinang sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din kasing bilis ng pintig ng aking puso. May alam ako tungkol sa tape na hinahanap mo, pero kailangan mong mangako na kapag nalaman mo ang lahat, hindi mo ako idadamay. Natatakot ako kay Mama, Aurelia. Natatakot ako sa kaya niyang gawin. Naramdaman ko ang isang malakas na kuryente ng pag-asa
at kaba na dumaloy sa aking katawan. Ang susi sa katarungan ay nasa harap ko na. Ngunit kasabay nito ay ang panganib na maaaring sumira sa aming lahat. Nasaan ang tape, Marites? Sabihin mo sa akin. Ang pakiusap ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Naghihintay ng sagot na magbabago sa takbo ng aking buhay. Huminga ng malalim si Marites. Tila tinitimbang ang bawat salita na kanyang bibitawan. Nasa loob ito ng bago niya matapos ang kanyang sasabihin, ang tunog ng isang malakas na pagbukas ng pinto sa itaas na palapag ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasunod ng boses ni Sebastian na galit na tinatawag ang pangalan ni Marites. Marites! Nasaan ka ba? Bakit wala ka sa kwarto mo? Ang boses ni Sebastian ay umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. Tila isang hagupit ng kidlat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat kataga niya ay puno ng hinala at galit. Sa loob ng madilim na silid ni Aurelia, ang bawat hininga ay tila tumigil. Ang kaba sa dibdib ni Marites ay naramdaman ni Aurelia sa pamamagitan ng kanilang magkahawak na kamay, malamig, nanginginig, at puno ng takot. Kailangan ko nang umalis, Aurelia. Kapag nalaman nilang nandito ako, pareho tayong malalagot. Ang mabilis at pabulong na sabi ni Marites. Ang kanyang mga mata ay malaki sa takot, tila isang hayop na nasok sa bitag. Sandali, Marites. Nasaan ang tape? Sabihin mo sa akin. Ang pakiusap ni Aurelia, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa braso ng kanyang kapatid. Ngunit ang takot ay mas matimbang kaysa sa katapatan. Bukas, sa may lumang piano, sa ilalim ng... Hindi natapos ni Marites ang kanyang sasabihin. Mabilis siyang kumawala at dahan-dahang lumabas ng pinto, tila isang aninong naglalaho sa kadiliman ng pasilyo. Narinig ni Aurelia ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa itaas. Tanda na nakabalik na si Marites sa kanyang silid bago pa siya maabutan ni Sebastian. Naiwan si Aurelia sa gitna ng dilim. Ang kanyang puso ay tila isang karera na hindi matapos-tapos. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang impormasyong nakuha niya ay tila isang piraso ng puzzle na hindi pa buo. Ang lumang piano, ang instrumento ng kanyang ina na matagal nang hindi tinutugtog at nakatambak sa isang sulok ng library. Isang library na palaging nakalock at tanging si Doña Carmen lamang ang may hawak ng susi. Kinabukasan, ang hapagkainan ay tila isang entablado ng mapanlinlang na katahimikan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay ang tanging ingay na maririnig. Si Sebastian ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo, habang si Doña Carmen ay marahang hinihiwa ang kanyang prutas. Ang bawat galaw niya ay tila isang seremonya ng kapangyarihan. Aurelia, ang boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan. Ngayong hapon ay darating ang abogado para sa huling pirma mo sa mga dokumento ng iyong ama. Huwag mong kakalimutan na ito ay para sa ikabubuti ng magiging anak mo. Ang utang na loob mo sa amin ay mababayaran mo lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa aming mga desisyon. Naramdaman ni Aurelia ang pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang tali na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Opo, ma. Handa na po ako. Ang sagot niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, isang perpektong maskara ng pagsunod. Habang naglalakad sa garden pagkatapos ng almusal, isang maliit na bata mula sa labas ng gate ang tumawag sa kanya. Ang bata ay may dalang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Para po sa inyo, Ma'am Aurelia. Pinabibigay po ni Kuya Mateo. Nang buksan ni Aurelia ang kahon, sumalubong sa kanya ang bango ng sariwang kahoy at isang maliit na piraso ng puting tela na may burda ng kanyang pangalan. Sa ilalim nito ay may isang maliit na papel na may sulat kamay ni Mateo. Nandito lang ako sa labas ng bakod. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. May nahanap ang abogado natin. Ito ang gintong sandali ni Aurelia sa gitna ng mapanglaw na araw.
Ang borda sa tela ay hindi lamang isang disenyo. Ito ay isang paalala na may isang taong nakakakita sa kanya bilang isang mahalagang tao, hindi lamang bilang isang kagamitan para sa pera. Ang init na dumaloy sa kanyang puso ay tila isang munting apoy na nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Hinawakan niya ang tela ng mahigpit. Dinarama ang bawat tahi nito na tila ba ay hawak niya ang kamay ni Mateo. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang marinig niya ang malakas na pagtatalo ni na Sebastian at Doña Carmen sa loob ng library. Ang tunog ng isang bagay na itinapon sa sahig ay umalingaw-ngaw hanggang sa garden. Dahan-dahang lumapit si Aurelia sa bintana ng library, nagtatago sa likod ng malalabay na dahon ng mga halaman. Hindi na makapaghintay ang mga pinagkakautangan ko, Ma. Kailangan na natin ang pirma ni Aurelia ngayon din. Kung hindi, kukunin nila ang kotseng binigay mo sa akin. Ang sigaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Tumahimik ka, Sebastian. Huwag kang tanga. Kapag nakuha na natin ang buong mana, hindi lang kotse ang magkakaroon ka. Konting tiis na lang. Ang mahalaga ay hindi niya mahahanap ang tape na iniwan ng nanay niya bago ito mamatay. Siguraduhin mong nakatago ng maayos ang susi ng piano. Ang malamig na sagot ni Doña Carmen. Ang bawat salita ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Aurelia. Ang tape ay nandoon nga sa loob ng piano. At ang susi ay nasa kamay ni Sebastian. Nang matapos ang usapan, nakita ni Aurelia si Sebastian na lumabas ng library. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at pinasibat ito palabas ng gate. Iniiwan ang isang makapal na usok at ang tunog ng gulong na kumiskis sa semento. Ito na ang pagkakataon ni Aurelia. Habang abala si Doña Carmen sa pakikipag-usap sa telepono sa itaas, dahan-dahang pumasok si Aurelia sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga bulaklak na bumabagsak sa sahig, walang tunog, walang bakas. Narating niya ang pintuan ng library. Sa kanyang pagkagulat, hindi ito nakalock ng maayos. Marahil ay sa sobrang galit ni Sebastian ay nakalimutan niyang isara ito ng tuluyan. Pumasok si Aurelia sa loob. Ang library ay amoy lumang papel at selyadong hangin. Sa dulo ng silid, nakatayo ang lumang piano na kulay itim. Tila isang malaking kabaong na naghihintay na buksan. Lumapit siya rito. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang makinis na ibabaw nito. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumasok muli sa gate. Si Sebastian, nakalimutan niya siguro ang isang bagay at bumalik siya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hudyat ng paparating na panganib. Ang mga yabag ni Sebastian ay mabilis na papalapit sa pintuan ng library. Nataranta si Aurelia. Wala siyang mapagtataguan sa loob ng silid, kundi sa likod ng makapal na kurtina sa gilid ng piano. Mabilis siyang pumasok doon, tinitiis ang alikabok na nagpapaiyak sa kanyang mga mata. Ang pinto ng library ay bumukas ng marahas. Lumikha ito ng isang tunog na tila nagpapasabog sa katahimikan ng silid. Pumasok si Sebastian, hinihingal, at tila may hinahanap sa ibabaw ng mesa. Habang nakatago, nakita ni Aurelia sa pagitan ng mga kurtina ang isang bagay na kumikislap na nahulog mula sa bulsa ni Sebastian nang kumuha ito ng panyo. Ito ang susi. Ang maliit at lumang susi ng piano. Tumama ang susi sa sahig, lumikha ito ng isang maliit na tunog ng bakal. Ngunit tila hindi ito narinig ni Sebastian dahil sa kanyang pagmamadali. Kinuha niya ang kanyang naiwang pitaka at mabilis na lumabas muli, isinasara ang pinto ng malakas. Naiwan si Aurelia sa likod ng kurtina. Ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas at tumingin sa sahig. Nandoon ang susi, nagniningning sa ilalim ng bahagyang liwanag mula sa bintana. Ngunit bago niya ito maabot, narinig niya ang marahang pagpihit ng seradura ng pinto mula sa labas. May pumasok muli.
At sa pagkakataong ito, hindi ito si Sebastian, isang pares ng mamahaling sapatos na may mataas na takong ang huminto sa tapat ng susi. Ang anino ni Doña Carmen ay dahan-dahang bumalot sa buong silid. Ang anino ni Doña Carmen ay tila isang malaking halimaw na bumalot sa buong silid, pati na rin sa hininga ni Aurelia na nakatago sa likod ng malaking kahoy na piano. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila isang malakas na tambol na nagbabanta na maririnig ng kanyang madrasta. Ang malamig na amoy ng pabango ni Doña Carmen ay lumikha ng hapdi sa ilong ni Aurelia, ngunit nanatili siyang matigas, hindi gumalaw. Tila isang rebulto na walang buhay. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto at ang mahinang pag-slide ng bakal na bara na nagkandado sa pinto mula sa loob. Ngayon, nakakulong na si Doña Carmen sa loob ng library kasama ang nakatagong si Aurelia. Naglakad si Doña Carmen patungo sa isang bookshelf. Ang kanyang mga takong ay lumikha ng isang matalim na tunog sa sahig. Kumuha siya ng isang makapal na libro at marahang binuklat ang mga pahina nito. Ang bawat galaw niya ay tila pinagplanuhan, puno ng pagmamataas at isang uri ng kasiyahan na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Kung sino man ang nagtatangka na guluhin ang aking mga plano, ang mahinang bulong ni Doña Carmen sa hangin, malalagot siya sa akin. Hindi ko hahayaang may makagambala sa aking pamana. Walang makakapigil sa akin. Naramdaman ni Aurelia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga salita ni Doña Carmen ay tila nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Siya nga ang may kagagawan sa lahat. Ngunit mas nagpapabilis sa pintig ng kanyang puso ay ang maliit na susi na nandoon pa rin sa sahig. Isang dangkal lamang ang layo mula sa sapatos ni Doña Carmen. Sa bawat kilos niya, tila nahaharangan ang pag-asa ni Aurelia na makukuha ang susi. Matagal ding nagtagal si Doña Carmen sa loob ng library. Nagbasa siya, nagmuni-muni, at tila nagplano ng mga bagong kasamaan sa kanyang isipan. Hanggang sa marinig ni Aurelia ang tunog ng kanyang cellphone na nagri-ring. Hello? Oh, Sebastian. Bakit ka tumawag? Nandito lang ako sa library, nag-iisip ng mga ideya para sa reception niyo ni Aurelia. Ang boses ni Doña Carmen ay biglang naging malambing at puno ng pagmamahal. Sinamantala ni Aurelia ang pagkakataon. Habang abala si Doña Carmen sa pakikipag-usap, dahan-dahan niyang inilaman ang kanyang mahabang buhok mula sa likod ng kanyang ulo at ginamit niya ito upang dahan-dahang hilahin ang susi palapit sa kanya. Ang bawat galaw niya ay maingat, tila isang magnanakaw na nagtatago sa dilim. Ang pawis ay dumaloy sa kanyang sentido at ang kanyang puso ay tila sasabog anumang oras. Ang susi ay dahan-dahang gumalaw, lumilikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Ngunit sa sobrang abala ni Doña Carmen sa kanyang pag-uusap, tila hindi niya ito narinig. Hanggang sa tuluyan nang dumikit ang susi sa kamay ni Aurelia. Mabilis niya itong sinunggaban at itinago sa loob ng bulsa ng kanyang palda. Oo, Sebastian, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng papeles ay maayos na. Si Aurelia ay isang alagang madaling paamuhin. Hindi niya mahahanap ang anumang bagay na makakasira sa atin. Wala naman siyang alam tungkol sa tape, hindi ba? Kung alam niya, matagal na siyang nagwala. Ang tawa ni Doña Carmen ay tila isang kampana ng demonyo na nagpaparamdam ng kasiyahan sa bawat kanyang salita. Naramdaman ni Aurelia ang lamig ng susi sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng galit na naramdaman niya sa mga salitang yon. Isang alagang madaling paamuhin, ang mga salitang yon ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Ito ang gintong sandali ng pagbabalik-tanaw, kung saan ang bawat malupit na salita ay naging gasolina para sa apoy ng kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng ilang minuto, inihanda na ni Doña Carmen ang kanyang sarili na umalis. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na lumabas ng library. Isinasara ang pinto at nagkakanod. Naiwan si Aurelia sa likod ng piano. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina.
Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa susi. Nang masiguro niyang wala na ang kanyang madrasta, lumabas si Aurelia mula sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya sa piano at dahan-dahang inilabas ang susi. Ang lumang susi ay sumalpak sa lock at sa isang maliit na pagpihit, bumukas ang takip ng piano. Ang loob ng piano ay amoy lumang kahoy at alikabok. Sa ilalim ng mga puting key, nakita ni Aurelia ang isang maliit na brown na tape cassette. Ito ang tape. Ang tape na tinutukoy ng kanyang ina sa kanyang kwaderno. Ang tape na maglalantad sa lahat ng kasamaan ni na Doña Carmen at Sebastian. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang kinukuha ang tape. Sa kanyang pagkabigla, may nakasulat sa gilid ng tape, "Para kay Aurelia." Ang katotohanan. Sa likod ng tape ay may maliit na sulat kamay ng kanyang ina. "Nagtago ako ng lumang cassette player sa loob ng lumang radio sa sala. Sa akin mong maririnig ang lahat, anak." Ang mga mata ni Aurelia ay napuno ng luha. Ang huling pahina ng kwaderno ng kanyang ina ay nagsisilbing gabay. Nagtago siya ng isang lumang cassette player sa loob ng lumang radio sa sala. Ang lumang radio na dati ay regalo ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang radyo na palaging kinukutya ni Doña Carmen dahil sa kalumaan nito. Ngayon, meron na siyang tape at meron na siyang clue kung saan niya ito mapapakinggan. Ngunit paano niya ito mapapakinggan nang hindi nahahalata ni na Doña Carmen at Sebastian? Ang lumang radyo ay nasa sala, isang lugar na palaging may tao. Biglang, naramdaman ni Aurelia ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol ay tila sumipa ng malakas, tila sumisigaw ng pag-asa. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging matalino, maging maingat. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, narinig niya ang tunog ng telepono ni Doña Carmen na tumunog muli sa itaas na palapag. Narinig din niya ang boses ni Doña Carmen na tumatawa, isang tawa na puno ng tagumpay. "Hindi ko na kailangang mag-alala. Sebastian, si Aurelia ay nasa palad ko. At ang bahay na ito, sa akin na ang titulo mamaya pagkatapos niyang pumirma. Lahat ng ito ay magiging akin." Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila nagpapabilis sa pintig ng puso ni Aurelia. Ang oras ay nauubos. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nilihis niya ang tingin sa tape na hawak niya at napatingin sa pinto ng library. Mabilis na isinuksok ni Aurelia ang tape cassette sa kanyang bulsa at lumabas ng library. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Tila naglalakad sa ibabaw ng mga itlog. Ang kanyang puso ay patuloy na bumubulusok, nagbabanta na maririnig ang bawat pintig nito sa katahimikan ng bahay. Naramdaman niya ang init ng tape sa kanyang balat. Isang init na may halong kaba, pag-asa at matinding paghihiganti. Ang lumang radyo sa sala ay ang kanyang susunod na target. Ang radyong yon na dati ay pinagmulan ng musika at tawanan sa pamilya nila, ngayon ay magiging susi sa paglalantad ng katotohanan. Ngunit ang sala ay isang bukas na espasyo, isang lugar na maaaring makita siya ng sinuman. Narinig niya ang boses ni Doña Carmen na patuloy na nakikipag-usap sa telepono sa itaas. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang radyo na nakapatong sa isang mesa sa sulok. Ang radio ay luma na, ang kahoy nito ay kupas na, at may mga gasgas. Ngunit sa ilalim ng kalumaan nito, nakatago ang isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang inabot ang radyo. Napansin niya ang isang maliit na tornilyo sa likod nito na tila maluwag. Maingat niyang binuksan ang takip sa likod. At doon, sa gitna ng mga lumang wires at alikabok, nakita niya ang isang maliit at lumang cassette player. Ito ay halos kasing liit ng kanyang palad, kulay itim, at may mga buton na halos burado na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang player. Ito ang huling hibla ng pag-asa na iniwan ng kanyang ina.
Mabilis niyang isinuksok ang tape cassette sa player at pinindot ang play button. Ang tunog ng static ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. At pagkatapos nito, isang pamilyar na boses ang bumalot sa katahimikan ng sala. Ito ang boses ng kanyang ina. Aurelia, anak ko. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Alam kong mahirap para sa'yo, ngunit kailangan mong maging matatag. Huwag kang magtitiwala kay Carmen. Siya ang pumatay sa akin. Hindi aksidente ang nangyari. Ginamit niya ang sakit ko upang patayin ako. Narinig ko ang kanyang pag-uusap sa isang lalaki. Sinabi niya na plano niyang kunin ang lahat ng ari-arian natin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang anak. Si Sebastian, ginagamit niya lang kayo para sa pera. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang balaraw na tumatagos sa kanyang puso. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay mas matindi pa ngayon. Ang kanyang ina mismo ang nagsabi ng katotohanan. Ang boses na yon, na puno ng pagmamahal ngunit may bahid ng sakit at takot, ay nagpatunay sa lahat. Ni-record ko ang kanyang pag-amin. Nasa loob ito ng safe, sa ilalim ng aking lumang aparador sa kwarto. Ang password ay ang birthday mo, anak ko. Kasunod ng mga salita ng kanyang ina, narinig ni Aurelia ang isang tunog ng pag-uusap. Ito ang boses ni Carmen, tumatawa at nagmamayabang sa isang lalaki tungkol sa kanyang masamang plano. Narinig niya ang lahat, kung paano pinlano ni Carmen ang lahat, kung paano niya sinamantala ang sakit ng kanyang ina, at kung paano niya ginamit si Sebastian upang makuha ang kanilang mga ari-arian. Ang galit ay tila isang nagliliyab na apoy na lumamon sa buong pagkatao ni Aurelia. Hindi na ito ang galit na puno ng sakit, kundi ang galit na puno ng determinasyon. Kailangan niyang makuha ang recording na yon. Kailangan niyang malantad ang lahat ng kasamaan ni na Doña Carmen at Sebastian. Biglang, narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit mula sa itaas. Bumaba na si Doña Carmen. Dali-dali niyang isinara ang takip ng cassette player at mabilis na ibinalik sa loob ng radio. Isinara ang takip sa likod. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na ang isang maliit na bahagi ng tape cassette ay naiwan sa ibabaw ng mesa. Narinig niya ang boses ni Doña Carmen na tumatawag sa kanyang pangalan. Aurelia, nandyan ka ba sa baba? Kailangan nating mag-usap tungkol sa kasal niyo ni Sebastian. Tumingin si Aurelia sa naiwang tape cassette. Hindi niya ito pwedeng iwan doon. Kung makikita ito ni Doña Carmen, siguradong malalagot siya. Mabilis siyang yumuko upang kunin ang tape. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng sala. Nakatayo doon si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa direksyon ni Aurelia. Ang kanyang tingin ay bumaba sa kamay ni Aurelia na halos abot na ang tape cassette. Ano ang ginagawa mo dyan, Aurelia? Ang tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay malamig at puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapatuloy na naghuhukay sa bawat sulok ng silid. Naghahanap ng anumang senyales ng pagtatago ng isang lihim. Naramdaman ni Aurelia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang gintong sandali ng pagsubok, kung saan ang bawat galaw at bawat salita ay maaaring magpasiya sa kanyang kapalaran. Ang tape ay nasa ilalim ng kanyang mga daliri, ngunit ang mga mata ni Doña Carmen ay tila nakabaon na sa bawat kilos niya. Sa ilalim ng titig ni Doña Carmen, nagawa ni Aurelia na kumilos ng mabilis. Kunwari siyang yumuko upang pulutin ang isang bagay sa sahig. Ngunit sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang tape cassette sa ilalim ng kanyang paa. Tinatakpan ito gamit ang kanyang sapatos. May hinahanap po ako, ma, sagot ni Aurelia. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Akala ko po ay nailaglag ko ang aking hikaw dito. Tumingin si Doña Carmen sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang katibayan ng kasinungalingan. Sigurado ka ba? Kanina ka pa ba nandyan? Opo, ma. Kanina pa po ako naghahanap.
Masyado po kasing mahalaga sa akin ang hikaw na yon. Regalo pa po yon ni Sebastian. Ang sagot ni Aurelia, pinipilit ang kanyang sarili na ngumiti. Ang mga mata ni Doña Carmen ay nagtagal pa ng ilang sandali sa kanyang mukha. At pagkatapos, ay dahan-dahan itong bumaba sa kanyang mga paa. Huwag kang mag-alala, Aurelia. Bibilhan ka na lang ni Sebastian ng mas maganda pa riyan. Halika na. Kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa wedding gown mo. Mayroon akong napiling designer na siguradong magugustuhan mo, sabi ni Doña Carmen habang lumalapit kay Aurelia. Naramdaman ni Aurelia ang kanyang puso na halos sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Kung mahahalata ni Doña Carmen ang kahit kaunting senyales ng pag-aalala, tiyak na malalagot siya. Ngumiti siya at dahan-dahang tumayo. Iniiwan ang tape cassette sa ilalim ng kanyang paa. Sige po, ma. Sunod na po ako, sabi ni Aurelia habang sinusubukang gumawa ng hakbang. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nadulas ang kanyang sapatos sa makinis na sahig. Mabilis siyang napahawak sa mesa para hindi matumba. Sa kanyang pagkahulog, nagulo ang mesa at nahulog ang maliit na cassette player sa sahig. Lumikha ito ng isang malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga mata ni Doña Carmen ay mabilis na bumagsak sa bumagsak na player at pagkatapos ay tumingin siya kay Aurelia na may hinala. Ano yan? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nagiging malamig. Mabilis siyang lumapit sa bumagsak na player at pinulot ito. Tinitigan niya ito ng matagal. Tila sinusubukang basahin ang bawat lihim na nakatago sa likod nito. Naramdaman ni Aurelia na parang huminto ang kanyang mundo. Ito na ang katapusan. Nahuli na siya. Wala na siyang takas. Sa'yo ba ito? Tanong ni Doña Carmen habang muling tumitingin kay Aurelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at galit. Ngunit bago pa makasagot si Aurelia, isang tinig mula sa labas ang bumasag sa katahimikan. Doña Carmen, mayroon pong bisita para kay Ma'am Aurelia. Ang sigaw ng katulong mula sa labas ng sala. Ang mga mata ni Doña Carmen ay lumipat mula sa player patungo sa pinto. Saglit siyang nag-alinlangan, tila tinitimbang kung ano ang mas mahalaga. Sa huli, bumuntong hininga siya at ibinaba ang player sa mesa. Huwag kang aalis dyan, Aurelia. Babalikan kita mamaya. Banta ni Doña Carmen bago siya lumabas ng sala. Iniiwan si Aurelia sa gitna ng kanyang mga pangamba. Pagkalabas ni Doña Carmen, mabilis na kinuha ni Aurelia ang tape cassette at ibinalik sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tila nagpapahayag ng kalayaan sa bawat malayang tibok. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang maging mas maingat, mas matalino. Alam niyang sinusubaybayan siya ni Doña Carmen sa bawat kilos niya. Paglabas niya sa sala, nakita ni Aurelia ang isang pamilyar na figura na naghihintay sa kanya sa may pintuan. Si Mateo. Mateo, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Aurelia. Nagtataka kung bakit siya narito. May dalang magandang balita ang abogado natin. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Mayroon siyang nakuhang kopya ng death certificate ng iyong ina at nakita niya ang ilang irregularidad sa mga papeles. May laban tayo, Aurelia. Ito ang gintong sandali. Ang pag-asang nagsisimulang sumikat sa madilim na mundo ni Aurelia. Hindi siya nag-iisa. Meron siyang kaalyado, meron siyang proteksyon, at sa mga sandaling iyon, alam ni Aurelia na sa tulong ni Mateo, malalampasan niya ang lahat ng pagsubok at malalantad ang katotohanan. Kailangan nating mag-usap ng pribado, sabi ni Aurelia. Hindi ako nagtitiwala kay Doña Carmen. Alam kong may masama siyang binabalak. Inakay ni Mateo si Aurelia palabas ng bahay, papunta sa kanyang kotse. Nang makalayo na sila sa mansyon, nagsimulang magsalita si Aurelia. Mateo, kailangan mong malaman ang lahat. Naririnig ko ang tape. Alam ko na si Doña Carmen ang pumatay sa aking ina. At alam ko na nagpaplano siyang kunin ang lahat ng ari-arian namin. Sabi ni Aurelia, ang kanyang boses
ay puno ng galit at pagkadismaya. Nakinig si Mateo sa bawat detalye na sinabi ni Aurelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at determination. Nang matapos si Aurelia sa kanyang paglaladlad, mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi kita pababayaan, Aurelia. Gagawin natin ang lahat upang malantad ang katotohanan at mapanagot ang mga taong gumawa nito. Sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Ngunit kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Habang nagmamaneho si Mateo, ikinuwento ni Aurelia ang tungkol sa isa pang tape na tinutukoy ng kanyang ina sa kwaderno Arhamita Madmedia. Ang tape na naglalaman ng pag-amin ni Doña Carmen sa kanyang masamang plano. Sinabi niya na nakatago ito sa loob ng safe sa ilalim ng lumang aparador sa kwarto ng kanyang ina at ang password ay ang kanyang kaarawan. Kailangan nating makuha ang tape na yon, Mateo. Ito ang magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Doña Carmen, sabi ni Aurelia. Kung ganon, kailangan nating bumalik doon. Ngayon din, sagot ni Mateo. Binabaling ang kotse pabalik sa direksyon ng mansyon. Ngunit bago pa sila makabalik sa mansyon, tumunog ang cellphone ni Mateo. Sagot niya ito at kinabahan ang kanyang muka habang nakikinig sa kabilang linya. Ano ang nangyari? Tanong ni Aurelia. Nag-aalala sa kanyang reaksyon. May masamang balita, sagot ni Mateo. Sinabi ng abogado na nakita niya si Sebastian na nagtungo sa kanilang opisina kanina. Tila may hinihingi si Sebastian tungkol sa kaso ng iyong ina. Natatakot ako na baka alam na nila. Naramdaman ni Aurelia ang muling pagbigat ng kanyang puso. Tila ba sa bawat hakbang na ginagawa niya para malantad ang katotohanan, mas lalo siyang pinapaligiran ng panganib. Kailangan nating magmadali, Mateo. Baka huli na ang lahat, sabi ni Aurelia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Mabilis na pinaharurot ni Mateo ang kotse. Habang papalapit sila sa mansyon, napansin ni Aurelia ang isang kakaibang aktibidad sa labas. May mga pulis na nakapaligid sa buong bahay at maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng gate. Ano to? Tanong ni Mateo. Nagtataka sa kanyang nakikita. Nang makalapit sila, nakita ni Aurelia si Doña Carmen na lumabas ng bahay na may kasamang 2 pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Siya yan. Siya ang magnanakaw na nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento sa loob ng bahay ko? Sigaw ni Doña Carmen, tinuturo si Aurelia na nasa loob ng kotse ni Mateo. Nagulat si Aurelia. Anong nangyayari? Paano nangyari ito? Bakit may mga pulis doon? Mabilis na hinarangan ng mga pulis ang kotse ni Mateo. Isang pulis ang lumapit sa kanila at kinatok ang bintana. Lumabas kayo ng kotse. Arestado kayo sa kasong pagnanakaw, sabi ng pulis. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Naramdaman ni Aurelia ang lamig ng takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na ang katapusan. Nahuli na siya. Wala na siyang takas. Bago pa siya makakilos, hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Aurelia. Hindi kita pababayaan, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Dahan-dahan silang lumabas ng kotse, handa na harapin ang kinabukasan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Aurelia na ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mahaba at mapanganib na paglalakbay tungo sa katotohanan. Sa loob ng malamig at madilim na selda, nakaupo si Aurelia sa isang lumang bangko na gawa sa semento. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan at pangamba. Paano nangyari ang lahat ng ito? Paano siya nakulong sa isang sitwasyon na tila walang takas? Si Mateo ay nasa kabilang selda, naghihintay din ng kanyang kapalaran. Paminsan-minsan ay tumitingin siya kay Aurelia, nagpapadala ng isang ngangiti na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ngunit kahit na sa kanyang suporta, hindi pa rin maiwasan ni Aurelia ang matinding kaba. Ang mga oras ay dumadaan na tila mga taon. Ang ingay ng mga nagdadaang sasakyan
ang sigaw ng mga lasing, at ang kalansing ng mga susi ay bumabalot sa katahimikan ng selda. Naramdaman ni Aurelia ang kanyang katawan na nanghihina at ang kanyang isipan na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Biglang, narinig niya ang tunog ng yabag na papalapit sa kanyang selda. Isang pulis ang tumayo sa harap ng kanyang pintuan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Aurelia de Silva?" tanong ng pulis. "Ako po," sagot ni Aurelia. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Mayroon kang bisita," sabi ng pulis, at binuksan ang kanyang selda. Nagulat si Aurelia. Sino kaya ang kanyang bisita? Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Inakay siya ng pulis palabas ng kanyang selda, patungo sa isang maliit na silid na may mesa at 2 upuan. Sa upuan, naghihintay ang isang pamilyar na figura. Ito ay si Marites. "Marites!" Bulalas ni Aurelia. Naguguluhan kung bakit siya narito. "Aurelia, kailangan kitang tulungan," sabi ni Marites. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Alam kong hindi ka magnanakaw. Alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit ka narito." Naramdaman ni Aurelia ang pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng panganib at kawalan, may isang taong nagtitiwala sa kanya. "Marites, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo," sabi ni Aurelia at ikinuwento ang lahat. Ang pagpatay ni Doña Carmen sa kanyang ina, ang tape na naglalaman ng pag-amin, at ang plano nilang agawin ang kanyang mana. Nakinig si Marites sa bawat detalye. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla at pagkadismaya. Sa huli, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Hindi ko alam na kaya itong gawin ni Mama," sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam kong may mga pagkakamali siya, pero hindi ko akalaing kaya niyang pumatay. Kailangan ko ang tulong mo, Marites. Kailangan kong makuha ang tape na nasa safe sa kwarto ng nanay ko," sabi ni Aurelia. Ito ang tanging paraan para mapatunayan ang lahat. Saglit na nag-isip si Marites. Alam niyang mapanganib ang kanyang gagawin, ngunit alam din niyang kailangan niyang gawin ang tama. "Tutulungan kita, Aurelia," sabi ni Marites. "Alam ko kung saan nakatago ang susi ng kwarto ni Mama. Makukuha natin ang tape na yon." Nagplano sila kung paano nila makukuha ang tape. Napagkasunduan nilang babalik si Marites sa mansyon at lihim na kukunin ang susi. Pagkatapos, pupunta siya sa istasyon ng pulisya at ililigtas si Aurelia at Mateo. "Mag-ingat ka, Marites," sabi ni Aurelia. "Alam kong mapanganib ang gagawin mo. Kung hindi mo kaya, hindi kita pipilitin." "Kaya ko ito, Aurelia," sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Para sa katotohanan, para sa nanay mo." Pagkatapos ng kanilang usapan, bumalik si Marites sa mansyon, handa na harapin ang kanyang ina at gawin ang tama. Naiwan si Aurelia sa kanyang selda. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at kaba. Alam niya na nakataya ang kanyang buhay sa susunod na mga oras. Habang naghihintay, naalala ni Aurelia ang mga alaala niya, kasama ang kanyang ina. Naalala niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabaitan, at ang kanyang katatagan. Naisip niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang ina, para bigyan siya ng katarungan at para mapatunayan na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Sa loob ng madilim at tahimik na mansyon, dahan-dahang umakyat si Marites patungo sa kwarto ng kanyang ina. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan. Pagdating niya sa harap ng pintuan, naramdaman ni Marites ang kanyang puso na bumibilis ang tibok. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang kwarto ni Doña Carmen ay balot ng amoy ng mamahaling pabango at ang lamig ng kanyang pagkatao. Ang mga kagamitan ay maayos na nakahanay at ang bawat bagay ay nasa tamang lugar. Ang kwarto ay tila isang refleksyon
ng kanyang kontroladong buhay. Sa ilalim ng lumang aparador, nakita ni Marites ang safe na hinahanap niya. Ang safe ay maliit lamang, ngunit alam niyang naglalaman ito ng katotohanan na maaring magpabago sa lahat. Ngayon, kailangan niya ang susi. Alam niya na madalas itong itinatago ni Doña Carmen sa ilalim ng kanyang unan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at inabot ang unan. Ngunit bago pa niya mahawakan ang unan, narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanyang direksyon. Papunta na si Doña Carmen. Mabilis na nagtago si Marites sa likod ng kurtina, tinatakpan ng kanyang bibig upang hindi marinig ang kanyang paghinga. Ang mga yabag ay papalapit ng papalapit hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen sa kwarto. "Marites, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. "Wala po, Mama. Hinahanap ko lang po kayo," sagot ni Marites. Pinipilit ang kanyang sarili na maging kalmado. "Anong kailangan mo?" tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay tila naghuhukay sa kanyang kaluluwa. "May gusto lang po akong itanong tungkol sa kasal ni Aurelia," sagot ni Marites. Umaasa na maniniwala ang kanyang ina sa kanyang kasinungalingan. Saglit na tiningnan ni Doña Carmen si Marites. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang bawat galaw. Sa huli, bumuntong hininga siya at ngumiti. "Halika, maupo tayo," sabi ni Doña Carmen at umupo sa kanyang kama. Sinundan ni Marites si Doña Carmen at umupo sa tabi niya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na maging kalmado. "Ano ang gusto mong itanong?" tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay malambing. "Gusto ko lang pong malaman kung anong klaseng wedding gown ang gusto ninyong ipasuot kay Aurelia," sagot ni Marites. Ngumiti si Doña Carmen at sinimulan ang pagkwento tungkol sa kanyang mga ideya para sa kasal. Habang nakikinig si Marites, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang kamay patungo sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga daliri ay nadama ang mga kulot na tela ng unan hanggang sa mahawakan niya ang isang maliit at matigas na bagay. Ang susi. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi at itinago sa kanyang bulsa. Kailangan na niyang umalis. "Salamat po, Mama. Marami na po akong nalaman," sabi ni Marites at tumayo. "Kailangan ko na pong umalis para matulungan si Aurelia sa mga preparasyon ng kasal." "Sige, mag-ingat ka," sabi ni Doña Carmen habang nangumingiti. Lumabas si Marites ng kwarto. Hindi niya alam kung naniniwala ba ang kanyang ina sa kanyang kasinungalingan o hindi. Ngunit ang mahalaga, nasa kanya na ang susi. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang kwarto, nagbihis at lumabas ng mansyon. Sa labas ng gate, naghihintay na ang taxi na ipinatawag niya. "Sa istasyon ng pulis, pakibilis," sabi ni Marites sa driver. Sa loob ng taxi, hindi pa rin mapakali si Marites. Alam niyang anumang oras ay maaaring malaman ni Doña Carmen ang kanyang ginawa at habulin siya. Ngunit hindi na siya magpapapigil. Kailangan niyang iligtas si Aurelia at ilantad ang katotohanan. Pagdating niya sa istasyon ng pulis, nagmadali siyang pumunta sa selda kung saan nakakulong si Aurelia. Nakita niya si Aurelia na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Aurelia!" Bulalas ni Marites. "Nakuha ko na ang susi. Tara na." Naramdaman ni Aurelia ang pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso. "Paano mo nagawa yon?" tanong niya. "Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nakalaya na tayo," sabi ni Marites at mabilis na binuksan ang selda ni Aurelia. Magkasama silang tumakbo ni Marites patungo sa selda kung saan nakakulong si Mateo. Mabilis ding binuksan ni Marites ang selda at pinalabas si Mateo. "Tara na, kailangan na nating umalis dito," sabi ni Marites. Tahimik silang naglakad palabas ng istasyon ng pulis, umaasang hindi sila mapapansin ng mga pulis. Ngunit bago pa sila makalabas, may isang tinig ang tumawag sa kanilang pangalan. "Aurelia! Marites! Mateo!"
Napalingon silang tatlo at nakita si Doña Carmen na tumatakbo patungo sa kanila. Kasama niya ang ilang pulis. "Huwag kayong lumapit! Arestado kayo!" Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nataranta silang tatlo at nagsimulang tumakbo. Ngunit alam nilang hindi nila kayang takasan ang mga pulis. "Kailangan nating maghiwa-hiwalay," sabi ni Mateo, "para hindi nila tayong mahuli lahat." Nagkatinginan silang tatlo at nagpasya na maghiwa-hiwalay. Tumakbo si Aurelia sa isang direksyon, si Marites sa isa, at si Mateo sa isa pa. Ang mga pulis ay nagkanya-kanya ring habol sa kanila. Tumakbo si Aurelia sa abalang kalsada, tinatakasan ang mga pulis na humahabol sa kanya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Alam niyang kung mahuhuli siya, wala na siyang pag-asa. Sa kanyang pagtakbo, nakita niya ang isang lumang simbahan sa di kalayuan. Nagpasya siyang doon sumilong. Mabilis siyang pumasok sa simbahan at nagtago sa likod ng mga upuan. Tahimik siyang naghintay sa loob ng simbahan. Umaasang hindi siya mahahanap ng mga pulis. Nanalangin siya sa Diyos na tulungan siya at bigyan siya ng lakas upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Ilang minuto ang lumipas at tila tahimik na sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at sumilip sa labas ng simbahan. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Doña Carmen na naghihintay sa kanya sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. "Akala mo makakatakas ka sa akin, Aurelia?" sabi ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. "Hindi ako papayag na sirain mo ang aking plano. Mamamatay ka sa kamay ko." Naramdaman ni Aurelia ang lamig ng kamatayan na dumaloy sa kanyang katawan. Alam niyang nasa bingit na siya ng panganib, ngunit hindi siya susuko. Lalaban siya hanggang sa huling hininga. Sa gitna ng lumang simbahan, sa ilalim ng mapanglaw na sikat ng araw na tumatagos sa mga bitras na bintana, nakatayo si Aurelia na nakaharap sa kanyang madrasta, ang babaeng naging dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Ang bawat sulok ng simbahan ay tila nagbibigay ng anino ng nakaraan, isang paalala ng kanyang kawalan ng ina at ng mga kasinungalingan na bumalot sa kanyang buhay. "Bakit mo ito ginagawa, Carmen?" tanong ni Aurelia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. "Bakit kailangan mong saktan ako ng ganito? Gusto mo talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa'yo," sagot ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkainggit. "Simula't sa pool, kinamuhian ko na ang iyong ina. Dahil sa kanya hindi ko nakuha ang kayamanan at atensyon na nararapat sa akin. At nang mamatay siya, siniguro kong hindi ka makakalaya sa akin. Ginamit kita, inalagaan kita, at sinigurado kong magiging sunod-sunuran ka sa akin. Ngunit nasira mo ang lahat. Sinubukan mong guluhin ang aking plano. Kaya ngayon, kailangan mong magbayad. Hindi mo ito makukuha, Carmen. Alam na ng lahat ang katotohanan. Mayroon akong ebidensya," sagot ni Aurelia, sinusubukang pigilan ang kanyang takot. "Ebidensya? Saan mo naman kukunin yun? Wala kang kahit ano," sagot ni Doña Carmen at bumunot ng baril mula sa kanyang bag. "Tapos na ang laban, Aurelia. Panalo na ako." Napatigil si Aurelia. Hindi niya akalaing aabot sa ganito. Hindi niya akalaing handa si Doña Carmen na pumatay. "Huwag mo itong gawin, Carmen. Isipin mo ang magiging anak ko," sabi ni Aurelia, umaasang may kahit katiting na awa pa sa puso ng kanyang madrasta. Ngumisi si Doña Carmen. "Ang iyong anak? Sa tingin mo ba may pakialam ako sa kahit sino maliban sa sarili ko? Mamamatay kayong dalawa ngayon at pagkatapos, makukuha ko ang lahat." Itinutok ni Doña Carmen ang baril kay Aurelia. Ang huling sandali ay dumating na. Ngunit bago pa niya maiputok ang baril, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa simbahan. Isang bato ang tumama sa kamay ni Doña Carmen. Dahilan para mabitawan niya ang baril.
"Huwag kang gagalaw, Carmen!" Napalingon si Aurelia at nakita si Mateo na tumatakbo patungo sa kanila. Kasama niya ang ilang pulis. "Mateo!" Bulalas ni Aurelia, naramdaman ang ginhawa at pag-asa na muling dumaloy sa kanyang katawan. Nagulat si Doña Carmen. Hindi niya inaasahang darating si Mateo. "Paano mo ako nahanap?" Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng galit. "Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay tapos na ang lahat," sagot ni Mateo. At sinenyasan ang mga pulis na arestuhin si Doña Carmen. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Doña Carmen at dinakip siya. Hindi na nakapalag si Doña Carmen. Ang kanyang plano ay nabigo at ang kanyang kasamaan ay nalantad na. Nang maaresto na si Doña Carmen, lumapit si Mateo kay Aurelia. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Oo, ayos lang ako. Salamat sa iyo, Mateo," sagot ni Aurelia at yumakap kay Mateo. Naramdaman ni Aurelia ang kanyang katawan na nanghihina. Ang laban ay tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Pagkatapos ng pagkakadakip kay Doña Carmen, naging tahimik ang lahat. Ang mga pulis ay abala sa pag-aayos ng eksena at si Aurelia at Mateo ay nakatayo sa labas ng simbahan, nagmamasid sa mga nangyayari. "Tapos na ang lahat, Aurelia," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. "Malaya ka na." "Oo, tapos na. Ngunit hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyari," sagot ni Aurelia. Ang kanyang isipan ay puno pa rin ng mga pangyayari. "Alam kong mahirap, ngunit kailangan mong maging malakas para sa'yo at para sa iyong magiging anak," sabi ni Mateo at hinawakan ang kamay ni Aurelia. Ngumiti si Aurelia kay Mateo. Sa wakas, naramdaman niya ang pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso. Alam niya na mayroon siyang kasama sa kanyang paglalakbay, isang taong nagmamahal sa kanya at handang protektahan siya. Kinabukasan, bumalik si Aurelia sa mansyon upang kunin ang kanyang mga gamit. Ang bahay na dati ay kanyang tahanan ay ngayon ay puno ng mga alaala ng kasamaan at kasinungalingan. Ngunit hindi siya natatakot. Alam niyang malakas siya at kayang niyang harapin ang kahit anong pagsubok. Sa kanyang pagpunta sa kwarto ng kanyang ina, nakita niya ang lumang aparador. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang safe na hinahanap niya. Naalala niya ang password na sinabi ng kanyang ina sa tape, ang kanyang kaarawan. Mabilis niyang inilagay ang password at binuksan ang safe. Sa loob ng safe, nakita niya ang isang maliit at lumang tape cassette. Ito ang tape na magpapatunay sa lahat ng kasamaan ni na Doña Carmen at Sebastian. Kinuha niya ang tape at isinuksok sa kanyang bulsa. Alam niyang kailangan niyang ipaalam sa lahat ang katotohanan. Pagkatapos, nagtungo siya sa presinto upang bisitahin si Doña Carmen. Gusto niyang makita ang kanyang mukha at sabihin sa kanya na nanalo siya. Pagdating niya sa presinto, inakay siya ng isang pulis patungo sa selda ni Doña Carmen. Nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. "Ano ang ginagawa mo rito, Aurelia?" tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nanalo ako," sagot ni Aurelia. Ang kanyang boses ay kalmado. "Nalaman na ng lahat ang katotohanan at kayo ay magbabayad sa inyong mga kasalanan." Ngumisi si Doña Carmen. "Hindi pa tapos ang lahat, Aurelia. Babalik ako at pagbabayaran mo ang lahat ng ito." "Tapos na ang lahat, Carmen. Wala ka nang magagawa," sagot ni Aurelia at tinalikuran si Doña Carmen. Paglabas niya sa presinto, naramdaman ni Aurelia ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa wakas, naibigay niya ang katarungan para sa kanyang ina. Ilang buwan ang lumipas, nanganak si Aurelia ng isang malusog na sanggol na babae. Pinangalanan niya itong Maria bilang pagpupugay sa kanyang ina. Nakahanap si Aurelia ng kapayapaan at kaligayahan kasama si Mateo at ang kanyang anak. Nagtayo sila ng isang bagong tahanan, isang tahanan na puno ng pagmamahal, katotohanan at pag-asa. Ilang taon ang lumipas,
Nakatayo si Aurelia sa dalampasigan kasama si Mateo at si Maria. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng init sa kanilang mga balat at ang tunog ng mga alon ay nagpapakalma sa kanilang mga kaluluwa. Pinagmamasdan ni Aurelia si Maria na naglalaro sa buhangin. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapagaan sa kanyang puso. Sa piling ni Mateo, natagpuan niya ang tunay na pagmamahal at kaligayahan. Salamat sa iyo, Mateo, sabi ni Aurelia. Dahil sa iyo, nalampasan ko ang lahat ng pagsubok. Dahil sa iyo, nahanap ko ang aking tunay na kaligayahan. Lagi akong nandito para sa iyo, Aurelia. Sagot ni Mateo at hinawakan ang kanyang kamay. Mamahalin kita at ang ating anak habang buhay. Yumakap si Aurelia kay Mateo at hinalikan siya. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang pagmamahal, ang kapayapaan, at ang pag-asa para sa kinabukasan. Sa huli, natagpuan ni Aurelia ang kanyang tunay na kalayaan. Hindi niya pinayagang magdikta ang nakaraan sa kanyang kinabukasan. Pinili niyang magmahal, magpatawad, at magsimula muli. At sa paggawa nito, natagpuan niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Sa isang pagtatapos, nakahanap siya ng panibagong simula. Ang panibagong umaga.